Lagi ka bang kinakabag o bloated? Ahay. Naku, yung simpleng pakiramdam na parang hindi ka natutunawan o kaya sobrang pagsakit ng tiyan. Oo, ano-ano nga ba ang mga dahilan ng kabag o bloating at ang mga senyales na kailangan ng kumonsulta sa doktor? Alamin natin yan kay Dr. Virgil Lo, isang gastroenterologist. Hi, I'm Dr. Virgil Lo, isang gastroenterologist. Sa video na ito ay explain natin ang mga dahilan kung bakit lagi kang bloated. So, ang bloating or kabag ay usually dahil sa too much gas or hangin sa ating digestive system, no? So, pwede rin itong dahil sa mabagal na paggalaw or hypersensitivity ng ating digestive system. So, yun yung mga 3 common causes. Pwede nating iwasan yung mga nagpo-produce ng gas na pagkain like yung mga cabbage, onions, lalo na yung mga carbonated drinks like yung mga soft drinks. Syempre, alam naman natin lahat yan. Pag uminom tayo ng soft drinks ay magpo-produce tayo ng gas tapos dinidighay natin yan. So, ang bloating, common ito sa mga tao na mabilis kumain or nag-overeat, no? Yung hindi ngumungaya ng mabuti. So, lalo na kung mga buffet, no? Talagang maraming kinakain in a short span. Tapos after nun, feeling bloated sila. Ang warning signs ng bloating ay pareho lang sa indigestion. So, yung mga nagsusuka na or laging masakit yung tiyan kahit nakalipas na ang ilang araw, tapos pwede ring weight loss, no? Yung nababawasan na ng timbang. Tapos, syempre, yung mga pagdugo sa ating dumi, pwede itong itim or red. Tapos, yung mga nagsusuka rin, laging nagsusuka after kumain. So, warning sign yung mga ito, kailangan magpakonsulta agad sa doktor. So, yung pag-utot or farting, no? So, ang normal na pag-utot ay mga 10 to 20 times per day. Pero depende yan sa ating kinakain. So, pag kumakain tayo ng mga foods na nagpo-produce ng gas, syempre ay mas madalas yung pag-utot natin. So, warning sign kapag, syempre, pag sobrang labis, no? Pag more than 30 to 40 times a day. Tapos, lalo na kung hindi maganda yung amoy. So, pwede itong indikasyon na may gut dysbiosis tayo, yung mas maraming bad bacteria sa ating katawan. So, mga tips lang sa pag-avoid ng bloating. Number 1 is eat slowly, tapos ngumuya ng mabuti, no? So, mas makakatulong ito sa digestion natin. So, number 2, syempre avoid natin yung mga nakakapag-bloat na pagkain like yung mga cabbage, lentils, soft drinks, etc. Tapos number 3, pwede tayong mag-take ng probiotics din para makatulong sa digestion. Thank you for watching this video. Once again, I'm Dr. Virgil Lo, isang gastroenterologist sa Fidelmundo Medical Center at Chinese General Hospital. Pwede nyo i-follow ang aking mga socials, Facebook page and Instagram, Pinoy Gastro.